benepisyo mga kananayan. Isang malakas na palakpak po sa ating mga Panginoon. Praise God at tayo pinarito na sa pakikinig ng salita ng ating mga Panginoon. Handa na po natin ang ating sarili, ang ating isip, ang ating puso upang makinig po ng banal na salita ng Diyos. Hallelujah. Sa alam po natin mga Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo bilang tanda ng paglalang sa salita po ng Diyos at binibigay ko po ang pagkakataon sa ating Brother Jirel Uyongarin sa kanya po ang pagkakataon. Mabuti ang Diyos mga kapatid. Amen. Muli mabuti ang Diyos mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon sa lakas, sa pribileyo na muli ako'y makapagayag sa inyo ng salita. Of course, hindi man karapat-dapat, pero dahil plano to ng Diyos, hindi ko man alam kung ano ang dinadala ng bawat isa, kung anong mga suliranin, problema, pero alam niya ng Diyos mga kapatid. Kaya bago tayo magpatuloy, kung sino yung may Biblia, tayo makibukas sa Mateo, Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 3, basahin ko. At nang siya'y bumaba mula sa bundok, ay sinundan siya ng lubang maraming tao. At narito, lumapit sa kanya ang isang kitungin, at siya'y sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo, ay maaaring malinis mo ako. At inunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo na nagsasabi, ibig ko, luminis ka, at pagdagay nalinis ang isang kitungin. Isa lang ang punto mga kapatid, na ang Diyos na naglinis nitong isang kitungin ay yun din ang Diyos na sa ating kalagitnaan ngayon. Pagkos wala man akong karunungan, kaalaman na dapat ipagmamalaki sa inyo, pero alam ko at patuloy akong nagtitiwala ng mga bagay na hindi ko kaya ay kaya ng Diyos. Kaya bago tayo magpatuloy mga kapatid, tayo manalangin at dumulog sa ating Panginoon na siya ang mangusap sa bawat isa sa atin. Nalangin tayo mga kapatid, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat sa pribileyo na muli ako'y makapaghayag na iyong salita, Lord. Salamat sa kalakasan, Lord. Ikaw ang siyang mangusap sa bawat isa, Lord. Batid mo ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya Lord, patuloy mo akong linisin, patawarin sa aking mga pagkukulang, pagkakasala, maging ito'y lihim o hayag para ako'y maging karapat-dapat na tumawag sa iyong banal na pangalan. Lord, ang katagumpayan ay aming kiniklaim at pinapasalamatan sa pangalan mo lamang Jesus. Amen. Amen. Muli na po mo mga kapatid. Kaya muli, mabuti ang Diyos. Salamat talaga sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Walang sawang pasasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan na sa panahon, sa pagkakataon na pinagkakaloob niya sa atin. Kung isa-isahin talaga natin, grabe, layo na ba? Dati iba yung kung sa testimony lang, kung isa-isahin ko din, grabe talaga, halos sakit sa ulo sa magulang. Pero dahil mabuti ang Diyos, nakita niyo ako ngayon, nakatayo sa inyong harapan dahil sa kabutihan ng Diyos. Kaya tayo patuloy mga kapatid, ating pag-usapan ang pinagdadaanan ni Pedro. Sa kung sino yung may Biblia, pakibasa na lang sa Mateo, Kapitulo 14, versikulo 24 hanggang 31. Chapter 14, verse 24 hanggang 31. Mateo 14, verse 24 hanggang 31. Datapwat ang daong ay nasa gitna na ng dagat, na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin sa 25. At sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila, na lumalakad sa ibabaw ng dagat sa 26. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat ay nangagulumihanan sila, na nangagsabi, multo, at sila'y nagsisigaw dahil sa takos. Sa 27, datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus, na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot. Sa 28,
At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparianin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika. At lumusad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Sa 30. Datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin ay natakot siya. At nang siya ay malulubog ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Sa 31. At pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya at sa kanya'y sinabi, O ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Amen mga kapatid, at bago natin ito pag-uusapan itong talatang mga kapatid, binabati ko po ang lahat sa ating Pastor Senior, Pastor Ramon Senior, ng lahat sa inyong mga kapatid mula sa kananayan, katatayan, kabataan, ng isang mapagpalang umaga po sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Basahin ko muli mga kapatid. Datapwat ang daong ay nasa gitna ng dagat, na inaampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At sa ikaapat na pagpuyat ng gabi na paroon siya sa kanila, na lumakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga alagad na lumakad sa ibabaw ng dagat, ay nagagulumianan sila, na nagsasabi, multo, at sila ay nagsisigaw dahil sa takot. Nung makita na nila si Jesus mga kapatid, magkasama ni Pedro, nakita nila si Jesus na lumakad sa ibabaw ng dagat, at sila ay nagulumianan at nagsisigaw multo. Pero ating pagpatuloy mga kapatid, datapwat pagdakay nagsasalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot. At sumagot sa kanya si Pedro at na nagsasabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparianin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika, at lumusad si Pedro sa dagat at lumakad sa ibabaw ng tubig at pumaroon kay Jesus. Maging si Pedro mga kapatid, kung ating isa-isahin, basahin talaga natin ang whole chapter. Maging si Pedro, ranas na niya ang kapangyarihan ng Diyos. Siya ay nakalakad niya sa ibabaw ng tubig. Ramdam na niya kung gaano kamakapangyarihan ng Diyos. Si Pedro, ranas niya na. Pero kung ating ipagpatuloy mga kapatid, at dito sa 30, datapwat pagkakita niya malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya malubog ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Maging si Pedro mga kapatid, nung nakita niya ng malakas ang hangin, malakas na ang alon, siya ay nagdadalawang isip na. Kahit ranas na niya kung gaano makapangyarihan ng Diyos, nandun pa rin ang pagdadalawang isip niya. Maging sa atin mga kapatid, ilagay natin sa ating sitwasyon. Baka yun lang din ang dahilan na bibitaw tayo sa Panginoon dahil sa malaking pagsubok. Anong sabi ng Panginoon sa 31? At pagdakay, inunat ni Jesus ang kanyang kamay. Ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Maging si Pedro mga kapatid, ranas niya na kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Pero nung nakita niyang malakas ang hangin, malalaking alon, siya nagdadalawang isip at siya nalubog at napahamak. Pero sabi ni Jesus, inunat niya ang kanyang kamay at sinabi, ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Tanong sa ating mga sarili mga kapatid, sa panahon ng pagsubok, ilagay natin yun kay Pedro, nakita niya malakas ang hangin, malalaking alon, nandun ang kanyang pagdadalawang isip. Alam na natin mga kapatid, sa panahon ng pagsubok, mga problema, dapat sa Diyos talaga tayo magtitiwala. Maging si Pedro, binigyan niya na tayo ng halimbawa, siya ay napahamak dahil sa kanyang pananampalataya. Nagdadalawang isip siya. Hindi niya alam na lahat ng bagay ay kaya ng Diyos. Na-underestimate niya kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Kaya mga kapatid, tanong sa atin, sa panahon ng pagsubok, nandun pa rin ba ang ating pagtitiwala sa Panginoon? Kaya minsan mga kapatid, maganda ito pag-usapan kasi minsan nahuhulog ang tao sa kamay ng Panginoon dahil sa pagsubok. Minsan nakakalimutan na niya ang Diyos na makapangyarihan dahil sa pagsubok. Parang natatabunan na ba? Kaya mga kapatid, pagbasa sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2 hanggang 3. Santiago 1, verse 2 hanggang 3. Mga kapatid ko, ariin ninyo ang buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Sa 3, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis.
Yamang nalalaman na ang pagsubok sa iyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Kaya mga kapatid, normal na talaga sa isang Kristiyano na may pagsubok na dadalhin. Kasi sulat na, pero yamang nalalaman na ang pagsubok sa iyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Kaya sabi sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo 13, ang magtitiis lang talaga hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kaya tiis-tiis tayo mga kapatid, hindi man sinabi doon na ang magtitiis hanggang Disyembre, yun ang ligtas. Kaya kung yun ang sinabi, halos oras-oras manalangin talaga, pero hindi mga kapatid, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Habang tayo ay nabubuhay dito sa sanlibutan ito, nandyan talaga yan, ang pagsubok. Pero dito mga kapatid, ito ang nais parating ng Diyos sa atin, na kung paano tayo magtiwala sa Diyos. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng mga karamdaman, suliranin, lahat ng bagay ay kaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi ko man talaga alam kung ano ang dala-dala ng bawat isa, pero ito ang naisip abot ng Diyos sa bawat isa mga kapatid. Na sa panahon ng pagsubok, kailangan talaga tayo magpakatibay. Lagi niya itong pinapaalala dahil mahal tayo ng Diyos. Minsan nahuhulog ang tao sa kamay ng Diyos dahil sa pagsubok. Kaya mga kapatid, huwag niyong hayaan na titigas ang puso niyo dahil sa pagsubok. Makapangyarihan ng Diyos mga kapatid. Lahat ng bagay ay kaya ng Diyos. Simula nung una hanggang ngayon ang kabutihan ng Diyos, walang pagbabago. Mula noon, ikaw, ako, pinakamatayan ng Diyos sa krus ng Kalbaryo dahil mahal niya tayo, dahil ayaw niya na tayo mapahamak kung di tayo magkaroon ng kaligtasan. Tayo ang pinakamatayan ng Diyos sa krus ng Kalbaryo mga kapatid dahil mahal tayo ng Diyos. Isipin niyo yung pasan-pasan niya ang krus sa Kalbaryo. Lagi na natin itong naririnig. Yung pasan-pasan niya ang krus, wala siyang ibang inisip kundi ikaw, ako, tayo, dahil mahal tayo ng Diyos. Tiniis niya yung mga dura, suntok, sugat. Dahil mahal tayo ng Diyos mga kapatid, wala siyang ibang inisip. Nung pasan-pasan niya ang krus, papunta dun sa siya iba ko, wala siyang ibang inisip kundi ikaw, ako, tayo. Dahil ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Kaya mula noon hanggang ngayon, ang kabutihan ng Diyos, walang pagbabago. Kaya tayo pinapaalanan dahil nais ng Diyos tayo makapagpatuloy, tayo makapasok sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa panahon ng panghihina, ating basahin Isaiah Kapitulo 41, chapter 41, verse 10. 41. Chapter Isaiah 41 verse 10. Isaiah 41 verse 10. Amen. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, o aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, o aking alalayan ka ng aking kamay ng katwiran. Dito natin malalaman mga kapatid, sa panahon ng panghihina, kaya pala ng Diyos magpalakas. Kung sa panahon na kayo may karamdaman, dyan natin malalaman ng Diyos ay kaya magpagaling. Walang bagay na hindi kaya ng Diyos. Yun ang totoo mga kapatid. Kaya sabi niya dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Kasama natin ang Diyos mga kapatid. At narito siya sa ating kalagitnaan ngayon. Ginamit niya lang ako para iparating niya ang kanyang salita. Na para ipaalalahanan ng lahat. Dahil mahal tayo ng Diyos mga kapatid. Laging na nating naririnig na mahal tayo ng Diyos. Kaya pakibasa sa Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 6. Kawikaan 3:5, chapter 3, verse 5 hanggang 6. Sa 5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag ka manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Magtiwala ka sa Panginoon mo ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa panahon ng pagsubok mga kapatid, sa Diyos tayo magtiwala at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Dahil ang magagawa ng tao, limitado, ang magagawa ng Diyos ay walang makakalimita kahit sino mga kapatid.
Kaya mga kapatid, sarap nga marinig natin ba na isa akong anak ng mayaman, anak ako ng presidente. Pero mas masarap marinig mga kapatid na anak tayo ng Diyos. Kaya lagi niya pinapaalala sa panahon na, ano sabi doon? Pagbasa, Kawikaan, Kapitulo 3. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ang lahat ng nasa sa iyo mga kapatid, galing yan sa Diyos. Kung may problema ka mga kapatid, kaya yung solusyonan ng Diyos. Hinihintay lang ng Diyos. Ang Diyos ngayon ay nakatingin sa ating puso. Hindi ko man alam kung ano ang dala-dala ng bawat isa mga kapatid, pero ang Diyos alam niya yan. Kaya mga kapatid, sabi sa Deuteronomio Kapitulo 31, versikulo 6, tayo magpakalakas at magpakatapang, huwag kang matakot ni mangilabot sa kanila. Okay, basa? Deuteronomio 31:6. Kawikaan 31 verse 6, kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo at hindi ka niya iiwan ni pababayaan. Sabi yan ng Diyos. Tanong sa ating sarili mga kapatid, ng bawat isa, kailan ba tayo iniwan ng Diyos? Sa panahon ng kahirapan, kahit ikaw'y tumalikod na sa Diyos, hindi ka niya iniwan kailanman. Kahit ikaw ay patuloy na lumalayo sa Diyos, kailanman hindi ka niya iniwan. Patuloy siyang nakikinig sa iyo. Kaya minsan mga kapatid, katotohanan lang na ang tao pag walang Diyos, ang tawag sa Kanya, parang walang kwenta. Kasi wala siyang Diyos eh. Pero ang Diyos, pag wala tayo, mananatili pa din siyang Diyos kasi Diyos na siya. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, tayo pinakamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Tiniis niya lahat. Isipin mo mga kapatid, Diyos na siya, makapangyarihan sa lahat. Maaari niya nang iyaya kung gaano siya makapangyarihan doon sa panahon na siya ipako sa krus. Pero tiniis niya, pinababa niya ang kanyang sarili dahil sa iyo, dahil sa akin. Sa ating lahat mga kapatid, ganun kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya minsan, ina-etsapwera na lang natin ang Diyos, pero hindi natin alam kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung bakit narito tayo ngayon. Mga kapatid, mabuti talaga ang Diyos. Mula noon, ang kabutihan ng Diyos, walang pagbabago. Kaya mga kapatid, bago tayo magpatuloy, maaga pa man, pakibasa sa 1 Kapitulo 3, versikulo 16. 1 chapter 3, verse 16. Sa 16, sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diyos ang nagpagmatay sa iyo, sa akin, sa ating lahat mga kapatid. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak sapagkat gayon lamang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya minsan mga kapatid, sabi mga nila, bakit hindi alam ni pastor? Bakit hindi alam ni preacher, brother, na ganun ang dala-dala ko? Yung parang nasasaktan ka ba? Parang nauungkat yung mga kasalanan mo dahil mahal ka ng Diyos mga kapatid. Sabi pa nga sa Hebreo chapter 4 verse 12 na ang salita ng Diyos ay may dalawang talim. Pakibasa nga, Hebreo chapter 4 verse 12. Sa 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Tuloy. At matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. At bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilalan ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ito ang salita ng Diyos mga kapatid. Ito ang siyang lilinis sa atin. Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1 pa nga,
nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang Diyos ay berbo. Itong salita mga kapatid, ito ay ang Diyos. Ito ang siyang lilinis sa ating mga kasukasuhan. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, kaya minsan hindi natin mararamdaman ang presensya ng Diyos dahil may nakaharang. Ano yung nakaharang mga kapatid? Yun ay ang ating alisin ngayon. Sabi pa nga sa Isaiah, Kapitulo 59, versikulo 1 hanggang 2. Pakibasa. Isaiah 59, verse 1 to 2. Kaya minsan mga kapatid, hindi natin maramdaman ang presensya ng Diyos dahil may nakaharang. Isaiah 59 verse 1 to 2. Basa. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, Amen. na di makapagligtas, ni Amen. hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig. Sa 2, kundi pinapaghiwalay ng iyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig. Siyang iyong kasalanan ay siyang nagpakubli. Kaya minsan mga kapatid, hindi natin maramdaman ang presensya ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan ito. Mga kapatid, hinihintay ng Diyos ang ating paglapit sa Kanya, yung sinserong paglapit sa Kanya. Kaya sabi nga dun sa Hebreo kanina, na ang salita ng Diyos ay may dalawang talim, kaya tayo nasasaktan. Dahil sa salita ng Diyos, yung linisin niya yung puso, yung linisin niya yung mga kasukasuhan. Kaya mga kapatid, sabi dito, narito ang kamay ng Panginoon na hindi umiksi, na di makapagligtas, hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig, kundi pinagpahiwalay ng Diyos. Mga kasamaan, kayo ang inyong Diyos, at ang iyong mga kasalanan, na siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang huwag kayong marinig. Kaya mga kapatid, minsan, kaya hindi natin nararamdaman ang presensya ng Diyos. Baka nasa atin ang dahilan mga kapatid. Nasa atin ang kakulangan. Mga kapatid, lagi na natin itong narinig. Sabi pa nga sa Mateo Kapitulo 11, versikulo 28. Mateo 11 Amen. verse 28. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangagpapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Magsiparito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking papahingahin. Ang kapahingahan mga kapatid sa mga pagsubok, problema, karamdaman ay nasa presensya lamang ng Diyos. Amen. Kaya simula nung una mga kapatid, sinabi ng Diyos, baka ang siyang kasalanan natin ang nakaharang. Kaya hindi tayo kayang abutin ng Diyos. Kaya hindi natin maramdaman ang presensya ng Diyos dahil nasa atin. Kaya huwag mong hayaan na titigas ang puso mo dahil sa pagsubok. Mga kapatid, pakinggan natin ang pangungusap ng Diyos sa ating puso. Mga kapatid, mahal ka ng Diyos. Simula ng una hanggang ngayon, mahal ka ng Diyos. Ang Diyos, pinababa niya ang kanyang sarili, siya'y pinako sa krus. Pasan-pasan niya yung krus, halos duble pa yung bigat sa kanya. Pero tiniis niya yun ang lahat para dahil sa atin. Dinuraan pa siya, pero tiniis niya. Maaring pwede niya iiyak kung gaano siya makapangyarihan. Dahil Diyos na siya, maaring ipahiya niya yung nagawa sa kanya. Pero hindi, tiniis niya yung lahat dahil sa ating mga makasalanan. Nung ipasal-pasal niya ang cross, wala siyang ibang inisip kundi ikaw, ako, tayo. Nung ipinako na siya sa cross, wala siyang ibang inisip kundi ikaw pa rin, ako, tayo, dahil makasalanan tayo mga kapatid. Dahil yun, ginawa ng Diyos, kaya tayo narito ngayon. Hanggang ngayon mga kapatid, pakinggan natin ang tuktok, makatok ng Diyos sa ating mga puso ngayon mga kapatid. Huwag mong hayaan na titigas yung puso mo dahil sa pagsubok. Mga kapatid, mahal ka ng Diyos. Kaya lahat ng mga bagay, mga kapatid, kaya natin dahil kasama natin ng Diyos. Sabi pa nga sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 31. Roma 8 verse 31. Amen. Ano ang ating sasabihin
Kung ang Diyos ay kasama natin, sino ang laban sa atin? Kasama natin ang Diyos, mga kapatid. Mateo 18:20, kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan ay nandun ako sa kanilang kalagitnaan. Nandito ang Diyos sa atin ngayon, mga kapatid. Kahit ilang beses na natin inetsapwera ang Diyos, pero ngayon ang Diyos nakabukas ngayon. Naka-open arms. Hinihintay niya ang ating paglapit sa Kanya. Kaya mga kapatid, hindi ko na pahabain kasi kulang, short talaga sa pero hindi ko na pahabain mga kapatid. Yun lang ang nais ng Diyos na iparating sa atin. Kahit ilang beses na natin inetsapwera ang Diyos, narito siya sa ating kalagitnaan ngayon, nakabukas ang kamay. Hinihintay tayo ng Diyos sa ang ating paglapit sa Kanya. Ang Diyos ngayon mga kapatid, nakatingin sa ating puso. Kaya mga kapatid, bago tayo umawit, bago natin ipagpatuloy, nais ko lang niya ang lahat. Sabi pa nga sa Isaias, baka nasa atin ang kakulangan at nasa atin ang dahilan, kaya natin hindi maramdaman ang presensya ng Diyos. Kaya siya sa atin ang ating sarili mga kapatid. Kung saan tayo nagkulang, nagkakasala, hindi kaduwagan ng isang taong magpakumbaba sa Diyos. Mga kapatid, hindi ko man alam kung ano ang sularing dala-dala ng bawat isa. Pero siya sa atin ang ating sarili, baka yun ang dahilan kung bakit hindi natin maramdaman ang presensya ng Diyos. Kaya sabi nga sa Mateo mga kapatid, bago tayo magpatuloy, Mateo chapter 11 verse 28, magsiparito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nabibigatang lupa at kayo aking papahingahin. Mga kapatid, ang kapahingahan ay nasa presensya lamang ng Diyos. Kung pagod ka na, ang kapahingahan ay nasa presensya lamang ng Diyos. Ang iyong iniisip ngayon ay kaya yan ng Diyos. Kaya mga kapatid, bago tayo umawit, siya sa atin ang ating sarili. Mga kapatid, tayo umawit sa Panginoon. Gawitin natin ang siya sa atin mo Jesus. Hindi kaduwagan ng isang tao mga kapatid ang magpakumbaba sa Diyos. Ikaw, ako, ang pinakamatay ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Dapat sana tayo ang pinako sa krus. Dapat sana tayo ang tumiis nun. Dahil tayo ang makasalanan. Diyos na siya mga kapatid, pero pinababa niya ang kanyang sarili. Dahil sa iyo, sa akin, mahal tayo ng Diyos mga kapatid. Iawitin natin ang siya sa atin mo Jesus. Mahal tayo ng Diyos mga kapatid. Kaya kung ikaw'y pag-iingat o pahingaan, isa sa presensya lamang ng Diyos. Sana
mula noon, ang kabutihan ng Diyos, walang magbabago. Noon, ikaw ang pinakamatayan ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, pero ngayon, ikaw ang pinapaalahanan ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos, ikaw'y makapagpatuloy sa paglilingkod. Hindi madali ang ating pagkikipagbaga, mga kapatid. Pero kaya natin dahil kasama natin ang Diyos. Kung kasama natin ang Diyos, sino ang laban sa ating mga kapatid? Kailan ka ba iniwan ng Diyos? Ang Diyos ngayon nakatingin sa ating puso. Kaya ba natin ipaglaban ng Diyos? Kung noon tayo pinagpatayan ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, ngayon kaya ba natin ipaglaban ng Diyos?
Patuloy muna natin gawitan ng Diyos mga kapatid. Dahil wala tayong dapat kaganti sa kabutihan ng Diyos. Yun lang ang paalala ng Diyos sa ating mga kapatid. Huwag natin baliwalain ang pangungusap ng Diyos sa atin. Sa panahon ng pagsubok, panghawakan natin ng Diyos. Sa panahon ng pangangailangan, panghawakan natin ng Diyos. Sa panahon ng kakulangan, sa panahon ng paghihina, panghawakan natin ng Diyos. Wala tayong ibang malapitan mga kapatid. Sabi ng Diyos, magbiis ka lang anak, malapit na akong babalik. Tiis-tiis lang tayo mga kapatid. Malapit na bumalik ang Diyos. Nais lang ng Diyos na tayo maging handa dahil walang nakakala kung kailan babalik ang Diyos. Kaya mga kapatid, pasalamatan natin ang salita ng Diyos. At binibigay ko po pasalamat sa ating Brother Arnel. Manalangin tayo mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat sa iyong biyaya at amang Panginoon. Salamat sa ginamit mo, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Aming naramdaman ay hinarito ang iyong presensya, Panginoon. Hindi mo ipinagkait sa bawat isa, Panginoon. Salamat. Salamat sa pagdatikay mabuti, Panginoon. Salamat. Muli mo naman pinalakas ang iyong mga anak, Panginoon, sa panahon ng pagsubok. Nariyan ang iyong pangungusap na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Kumibigay ng Panginoon na hindi mo pinagkait ang kagalangan, ang kalakasan, ang katibayan ng aming mga puso, Panginoon. Kami ay pupuri, umaawit at papasalamat sa iyo sapagat ikaw ay mabuti. Ikaw ay aming sasaluhin, Panginoon. Purihin ka, Yahweh! Hallelujah! Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat. Kami nag-aalala, Panginoon. Kami ay maghihintay, Panginoon, sama-sama. Habang naghihintay kami, ay magkakaroon ng unity. Pagkakaisa, Panginoon, na kami magpapalakas, magbibigay ng kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa pananagumpay na ito. Salamat sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus na tayo magsabi na Amen. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah! Praise God! Salamat sa Diyos mga kapatid. Pwede na pumupo. Sabi nga ng 2 Corinto Kapitulo 1, versikulo 3, sumainyo nawa ang biyaya at ang kapayapaan at pag-ibig na nagmumula sa Diyos at mapasating sa lahat mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos sa kanyang pangungusap no na pinarating sa atin. Kaya kabutihan ng Diyos
Lahat ng papuri ay tanging binabalik ko lamang sa Kanya, sa Panginoong Isus lamang talaga. Binabalik ko lang po sa ating MC sa kanyang buong pagkakataon. God bless you, Brother Jerry Yumarin, sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak po sa ating po Diyos, tunay po na napakabuti ng ating mahal na Panginoon at tayo po ay kinakausap niya sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Praise God, hallelujah. Puri po Diyos at tayo po ay narito na sa paalala sa sunod na gawain, sunod na linggo, ang ating leader ng kuling. Sino? Sister Kilay, ang leader. Praise God, hallelujah. Ang ating mensahe, Brother May, pwede ka na? Ating mensahe, ating Brother Noy, praise God. Palakpakan po natin ating mga Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos na kung paano po ang Panginoon ay napakabuti sa ating buhay. Hallelujah. Praise God. At tayo po ay mayroong ambagan para sa si Lian. Sister Lian. Pupunta siya dito. Sabi niya, Sister Lian daw. Pasensya na, Sister Lian. Sister Lian ang ating leader. Tapos, ang ating pong ambagan para sa gawain doon po sa Bulawid, mga kapatid, hallelujah. Pagtulungan po natin upang makarating doon yung mga kapastoran sapagkat malayo po yun, malayong isla. Sila po ay aalagaan pa sapagkat wala pa pong maiiwan na mag-aalaga sa kanila doon mga kapatid. Hallelujah. Habang maawit po ang ating Sister Rose, bigay po natin yung ating mga kaloob, mga kapatid. Susunod sa'yo aking Panginoon, habang ako
God bless you, Sister Rose. Awit patungkol po sa mga kaloob at pinibig ko pong panalangin sa ating beloved Pastor Arvin Puso. Manalangin tayo mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat sa mga biyayang ito, Diyos. Dalangin namin na ito po ay magamit sa kalalago ng iyong gawain. Anumang sulok, Panginoon, ang lugar na ito, mga aming bukas na puso, Panginoon. Pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay, ang aming mga trabaho, upang kami ay patuloy na makabigay sa iyong gawain. Salamat, pagpalain mo ng labis ang iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God. God bless you, Pastor, sa panalangin. At isang malakas na palakpak po sa Puri pa Diyos. At tayo po ay narito na sa pansamantalang pagkatapos. Binibig ko po ang isang awit at closing prayer, kasama na po ang ating pagkain, kasama na ang advance Thanksgiving ng ating mga kulin, mga kapatid, na i-surprise po tayo para sa kanya. Puri po ang Diyos at binibig ko po ang pagkataon sa ating Pastor Ramel Poso para sa pasamantang pagkatapos. Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Mga kapatid, tumayo tayong lahat at tayo mga sa Diyos na buhay na may pasasalamat sa natin. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Praise God. Walang hanggang katapatan sa buhay ko. Lagi mong laan, narito, dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, walang hanggang katapatan sa buhay ko. Lagi mong laan, narito, dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupuri ka sa awit na
pasyensya. Sa katagumpayan, maraming salamat, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, ang pagkasaluhan namin, Panginoon, na nagbibigay ng katawang lupa, kalakasan, pagpalain mo, Panginoon, maging naghanda nito, ang nag-prepare nito, Panginoon, na yung gamitin sa gawain mo, Panginoon, sa malaking gawain. Salamat sa kabusugan. Sa pangalan